Alam mo ba ang pinakamasakit na katotohanan sa pagmamahal? Hindi ang pag-alis niya, hindi ang pagkakalimot niya sa iyo, kundi ang mga sandaling nandyan pa siya, katabi mo pa, nakikita mo pa, pero wala ka ng halaga sa kanyang buhay. Maraming tao ang naghihintay ng malaking pagbabago. Hinihintay ang pagkakalayo, ang paalam, ang wakas. Pero ang totoo, wala nang mas malinaw na wakas kaysa sa pakiramdam na habang lumalaki ang pagitan ninyo, habang lumalabo ang tingin niya sa iyo, ikaw na lang ang nag-iisa sa relasyon na akala mo ay para sa inyong dalawa. Ngayong araw pag-usapan natin ang 7 senyales na wala ka ng halaga sa kanya. Hindi ito para magdulot ng sakit. Ito ay para magising ka, para makita mo ang katotohanan, at para makapagsimula ka ng muling pagbangon mula sa pagkakamali mong magmahal sa taong hindi mo naman deserve. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang unang senyales, ikaw na lagi ang umunawa. Tandaan mo pa ba ang simula? Pareho kayong nag-aayos ng gusot. Pareho kayong humihingi ng tawad. Pareho kayong sumusukli ng pag-intindi. Pero ngayon, ikaw na lang. Ikaw na lang palagi ang bumibigay. Ikaw na lang ang laging nag-aayos. Ikaw na lang ang humihingi ng paumanhin kahit hindi mo naman kasalanan. Sinasabi niya, sana maintindihan mo ako. Pero kailan ka ba niya huli naintindihan? Sinasabi niya, pagod ako. Pero paano naman ang pagod mo? Sinasabi niya, kailangan ko ng oras. Pero kailan ka ba niya binigyan ng panahon? Ang pag-unawa ay dapat dalawahan. Ang pagmamahal ay dapat pantay. Pero kapag ikaw na lang ang palaging umuunawa, kapag ikaw na lang ang palaging sumusuko sa sariling pangangailangan para lang magpatuloy ang relasyon, hindi yan pagmamahal. Iyan ay pagsasakripisyo ng sarili sa altar ng isang taong hindi ka na pinahahalagahan. Ang ikalawang senyales, nawawala siya ng walang paalam. Hindi lang basta nawawala. Nawawala ng walang balita. Nawawala ng walang mensahe. Nawawala ng parang wala kang karapatan malaman kung nasaan siya, kung ano ginagawa niya, kung sino kasama niya. Dati kahit saan siya pumunta, ikaw ang unang nakakaalam. Dati kahit anong gawin niya, ikaw ang kasama sa bawat plano. Pero ngayon, nalaman mo na lang na lumabas na pala siya. Nalaman mo na lang sa kwento ng iba. Nalaman mo na lang sa litrato sa social media na hindi ka kasama. At ang pinakamasakit, kapag tinanong mo siya, ang sagot, nag-enjoy lang kami. Parang wala kang karapatan magtanong. Parang wala kang karapatang malungkot. Parang wala kang karapatang masaktan sa katotohanang hindi ka na bahagi ng mundo niya. Ang taong may halaga sa iyo ay hindi ka iiwan sa dilim. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi ka pababayaang mag-isip ng kung ano-ano. Ang taong may respeto sa relasyon ninyo ay hindi ka pararatingan ng paliwanag na parang wala kang karapatan. Ang ikatlong senyales, ikaw na lagi ang nag-a-adjust sa oras niya. Siya ang laging busy. Siya ang laging may lakad. Siya ang laging may dahilan. At ikaw ang palaging naghihintay. Ikaw ang palaging umaasa. Ikaw ang palaging umiiksahin ng sariling buhay para lang may magkasya sa schedule niya. Kanselahan niya ang date ninyo? Okay lang, may emergency daw. May lakad daw. Pagod daw. At ikaw, kahit naghanda ka na, kahit inasikaso mo na, kahit inuna mo siya sa lahat, tatanggapin mo lang. Uunawain mo na naman. Mag-aantay ka na naman. Pero kapag ikaw naman ang may dahilan, kapag ikaw naman ang kailangang unahin ang sarili, galit siya. Nagtatampo siya. Sinasabi niya na hindi mo siya priority. Sinasabi niya na hindi mo siya mahal. Sinasabi niya na mas mahalaga pa sa iyo ang ibang bagay. Ano ang tawag doon? Hindi iyan pagmamahal. Iyan ay pamimili. Pagod ka na pero umuunawa ka pa rin. Nasasaktan ka na pero tumatanggap ka pa rin. Nawawala ka na sa sarili mo pero nandyan ka pa rin para sa kanya. Ang ika-4 na senyales, wala na siyang interes sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Dati interesado siya sa lahat ng gusto mo. Tinanong niya ang mga pangarap mo. Pinakinggan niya ang mga takot mo. Sinuportahan niya ang mga layunin mo. Pero ngayon, binaliwala niya. Wala na siyang pakialam. Wala na siyang oras para doon. Kinuwento mo sa kanya ang tagumpay mo? Ang sagot, okay, sige. Hinanap mo ang suporta niya sa mahalagang desisyon mo? Ang tugon, bahala ka. Kailangan mo ng payo niya sa bagay na mabigat sa loob mo? Ang balik, ewan ko,
Hindi ko alam. Ang taong may halaga sa iyo ay interesado sa buhay mo. Hindi lang sa parte na kasama siya. Hindi lang sa parte na nakikinabang siya. Kundi sa buong ikaw. Sa mga pangarap mo. Sa mga takot mo. Sa lahat ng bumubuo sa pagkatao mo. Pero kapag wala na siyang interes doon, kapag wala na siyang pakialam sa mga bagay na bumubuo sa iyo, kapag wala na siyang oras para sa mga bagay na mahalaga sa puso mo, ano pa ang halaga mo sa kanya? Wala. Ikaw na lang ay isang tao sa tabi niya. Nandyan. Pero hindi na counted, hindi na importante, hindi na kailangan. At ito ang masakit na katotohanan na hindi mo gustong tanggapin. Alam mo na lahat ng ito. Alam mo na wala ka ng halaga. Alam mo na hindi ka na priority. Alam mo na mas mahalaga pa sa kanya ang ibang bagay, ang ibang tao kaysa sa iyo. Pero nandito ka pa rin, bakit? Dahil umaasa ka pa rin na babalik ang dati. Umaasa ka pa rin na magbabago siya. Umaasa ka pa rin na makikita niya kung gaano ka kaimportante, kung gaano ka kaganda, kung gaano ka karapat dapat na pahalagahan. Pero handa ka na bang tanggapin ang katotohanan? Ang taong tunay na nagmamahal, ang taong may tunay na halaga sa iyo, hindi ka hahayaan na makaramdam ng ganito. Hindi ka hahayaan na mag-isip kung mahal ka pa ba. Hindi ka hahayaan na magtanong kung may halaga ka pa ba. Ang pagmamahal ay hindi hula-hulaan. Ang pagmamahal ay hindi pagkikipaglaro. Ang pagmamahal ay hindi pagpapahirap sa taong minamahal mo para lang makita kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. At dito papasok ang karunungan ng Stoicism. Hindi ito pilosopiya ng pagtitiis lang. Hindi ito pagtuturo na tiisin mo lahat ng sakit. Hindi ito panawagan na magpahirap ka sa sarili mo para lang masabi mong malakas ka. Ang Stoicism ay tungkol sa katotohanan, sa pagtanggap sa mga bagay na hindi mo na kontrolado, at sa pagkilos base sa mga bagay na nasa kamay mo pa. Kontrolado mo ba ang damdamin niya? Hindi. Kontrolado mo ba ang desisyon niya? Hindi. Kontrolado mo ba kung pahalagahan ka niya? Hindi. Pero kontrolado mo ang sarili mo. Kontrolado mo ang reaksyon mo. Kontrolado mo ang desisyon mo kung patuloy kang mananatili sa sitwasyon na sinisira ka na. Sinabi ni Marcus Aurelius, mayroon kang kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maunawaan mo ito at makikita mo ang lakas. Ang lakas ay hindi sa pagtitiis. Ang lakas ay sa pagkilala ng sariling halaga. Ang lakas ay sa pagtayo at pagsabi, deserve ko ng mas maayos kaysa dito. Sinabi ni Epictetus, ang mga tao ay hindi nababahala ng mga pangyayari mismo, kundi ng kanilang pagtingin doon. Paano mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Nakikita mo ba ito bilang kawalan mo ng sapat? Nakikita mo ba ito bilang kasalanan mo? Nakikita mo ba ito bilang kulang ka bilang tao? O nakikita mo ito bilang kung ano talaga ito? Isang taong hindi na nakakita ng halaga mo. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil bulag na siya. Dahil wala na siyang kakayahan pang makita ang kagandahan na nasa harap niya. At hindi mo responsibilidad na buksan ang mata niya. Hindi mo trabaho na pilitin siyang makita ka. Hindi mo tungkulin na magmakaawa para sa atensyon, sa oras, sa pagmamahal na dapat ay kusang binibigay. Ang ikalimang senyales, mas mahalaga ang opinyon ng iba kaysa sa iyo. Nakapagdesisyon ka na ba ng isang bagay, tapos kinonsulta niya pa ang kaibigan niya? Nagsabi ka na ba ng payo, tapos kinonsulta niya pa ang pamilya niya? Nagbigay ka na ba ng suporta, tapos hinanap niya pa ang pagsang-ayon ng iba? Hindi masama ang humingi ng payo sa iba. Pero kapag mas mahalaga pa sa kanya ang sasabihin ng iba kaysa sa sasabihin mo, kapag mas pinakikinggan pa niya ang iba kaysa sa iyo, kapag mas nagtitiwala pa siya sa opinyon ng iba kaysa sa opinyon mo, nasaan ka na sa buhay niya? Ikaw ang kasintahan. Ikaw ang kasama niya sa buhay. Ikaw ang dapat na unang tinatanungan, unang kinokonsulta, unang pinagkakatiwalaan. Pero hindi. Ikaw ay isa na lang sa maraming boses sa paligid niya. At madalas, ikaw pa ang pinakahuli niyang pinakikinggan. Ang ika-6 na senyales, lagi kang pinagdududahan. Nasaan ka kanina? Sino kasama mo? Bakit ngumiti ka sa taong iyon? Bakit mo naisip na gawin yon? Bakit ganyan ang sagot mo? Puro pagdududa? Pero ikaw ay tapat. Ikaw ay totoo. Ikaw ay walang tinatago. Pero sa mata niya, parang may kasalanan ka lagi. Parang may mali ka lagi. Parang hindi ka mapagkakatiwalaan.
At ang pinakamasakit, siya mismo, siya ang may mga bagay na hindi niya sinasabi. Siya ang may mga galaw na hindi mo maintindihan. Siya ang may mga desisyon na hindi niya ipinaliliwanag. Pero ikaw ang pinagdududahan, sinabi ni Seneca. Ang hindi marunong magtiwala ay hindi rin karapat-dapat pagkatiwalaan. Kapag pinagdududahan ka niya ng walang dahilan, hindi iyan tungkol sa iyo. Tungkol iyan sa kanya. Sa sarili niyang takot. Sa sarili niyang inseguridad. Sa sarili niyang hindi pagtitiwalaan sa sarili. Pero hindi mo problema iyon. Hindi mo responsibilidad na linisin ang kalat sa isipan niya. Hindi mo trabaho na patunayan ang halaga mo sa taong ayaw nang makakita ng mabuti sa iyo. Ang ikapitong senyal, ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon. Nag-aaway kayo, ikaw ang nag-aayos. Mayroon kayong problema, ikaw ang lumalakad papunta sa kanya. May lamig sa pagitan ninyo, ikaw ang nagsisikap na maginitinit. Siya? Tahimik lang, walang ginagawa. Naghihintay lang na mag-give up ka na. Naghihintay lang na mapagod ka na. Naghihintay lang na ikaw na mismo ang umalis. Dahil iyon na nga ang gusto niya pero wala siyang lakas ng loob na sabihin. Gusto niyang matapos na, pero ayaw niyang siya ang masama. Gusto niyang lumaya na, pero ayaw niyang siya ang magwakas. Kaya ano ang ginagawa niya? Hinihintay kanyang sumuko. Hinihintay kanyang magsawa. Hinihintay kanyang maging sapat na ang sakit para umalis ka na. Masakit, nakakapagod, nakakasira. Pero totoo. Kaya ano na ang gagawin mo? Magsisimula tayo sa katotohanan na ituturo ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang damdamin niya. Hindi mo kontrolado ang desisyon niya. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya o hindi. Pero may kontrol ka sa iyong sarili. May kontrol ka sa iyong pagtingin sa sitwasyon. May kontrol ka sa iyong mga aksyon mula ngayon. At ang una at pinakamahalagang hakbang, tanggapin mo ang katotohanan. Hindi ang katotohanan gusto mong marinig. Hindi ang katotohanan sana ay totoo. Kundi ang katotohanan na nasa harap mo na. Ang katotohanan na matagal mo nang sinusubukang takasan. Wala ka ng halaga sa kanya. Masakit. Pero kapag tinanggap mo na ito, kapag hinayaan mo nang pumasok sa puso mo ang katotohanan ito, doon ka magsisimula ng tunay na kalayaan, sinabi ni Marcus Aurelius. Ang sanggol ay umiiyak dahil nais niyang pahalagahan ang mga bagay na dapat niyang tanggapin na lang. Tumanda ka at matuto kang tanggapin. Tanggapin mo na ang taong ito, kahit mahal mo pa ay hindi na para sa iyo. Tanggapin mo na ang relasyon na ito, kahit nag-invest ka na ng maraming panahon, ay hindi na healthy para sa iyo. Tanggapin mo na ang pagmamahal na ito, kahit totoo para sa iyo, ay hindi totoo para sa kanya. Kapag tinanggap mo na, ano ang susunod? Unang hakbang. Tigilan mo na ang paghahanap ng senyales na mahal ka pa niya. Alam mo ang ginagawa mo. Sinusubaybayan mo ang bawat galaw niya. Sinusuri mo ang bawat salita niya. Hinahanap mo ang kahit anong patunay na mahal ka pa, na may pag-asa pa, na may halaga ka pa. Pero ano ang nakikita mo? Laging kulang. Laging may ibang dahilan. Laging may ibang interpretasyon. Dahil kapag naghahanap ka ng dahilan para manatili, makakakita ka lagi. Kahit ang pinakamaliit ng ngiti, magiging dahilan mo na para sabihing, mahal niya pa ako. Kahit ang simpleng sagot, magiging ebidensya mo na para sabihing, may pag-asa pa kami. Pero ang totoo, ang pagmamahal ay hindi dapat hinahanap. Ang pagmamahal ay dapat na malinaw. Ang pagmamahal ay dapat na sigurado. Ang pagmamahal ay dapat na walang duda. Sinabi ni Epictetus, huwag ipaliwanag ang iyong filosofiya, isagawa mo ito. Huwag mo nang ipaliwanag sa sarili mo kung bakit dapat kang manatili. Huwag mo nang i-justify ang mga pagkukulang niya. Huwag mo nang gawing excuse ang pagmamahal mo para sa kanya. Isagawa mo ang katotohanan. Kumilos ka base sa katotohanan. Umalis ka base sa katotohanan. Ikalawang hakbang. Itigil mo na ang pagbibigay ng higit pa sa natatanggap mo. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Tumigil ka sa pag-text ng una. Tumigil ka sa pag-chat ng una. Tumigil ka sa pagtawag ng una. Hindi ito para gumanti. Hindi ito para magparamdam. Hindi ito para makita mo kung hahanapin ka niya. Ito ay para makita mo ang katotohanan. Kapag tumigil ka sa pagsisikap, ano ang mangyayari? May gagawin ba siya? May sasabihin ba siya? O wala? Tahimik lang? Tuloy lang ang buhay niya na parang wala kang pinagkaiba? At kapag nakita mo yon, kapag naramdaman mo yon, hindi ka na mag-aalangan. Hindi ka na magtatanong,
Hindi ka na mag-aalinlangan. Makikita mo na ang taong ito ay tapos na sa iyo. Bago ka patuluyang tapos sa kanya. Ikatlong hakbang. Ibalik mo sa sarili mo ang atensyon na binibigay mo sa kanya. Ilang oras ka ba sa isang araw na nag-iisip tungkol sa kanya? Ilang beses ka ba tumitingin sa phone mo para lang makita kung may message siya? Ilang beses ka ba nag-check ng social media niya para lang malaman kung ano ginagawa niya? Ilang oras mo na rin ba kinalimutan ang sarili mo? Sinabi ni Marcus Aurelius, meron kang kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maunawaan mo ito at makikita mo ang lakas. Ang lakas ay nagsisimula sa loob mo. Hindi sa kanya. Hindi sa relasyon ninyo. Hindi sa kung ano ang mangyayari sa inyo, kundi sa loob mo. Sa desisyon mo. Sa pagkilala mo sa sariling halaga. Kaya ibalik mo sa sarili mo ang atensyon. Ibalik mo sa sarili mo ang oras. Ibalik mo sa sarili mo ang pagmamahal. Ano ang mga pangarap mo bago siya? Ano ang mga layunin mo bago kayo? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo bago mo siya naging mundo? Balikan mo yon. Hindi dahil kailangan mong kalimutan siya agad, kundi dahil kailangan mong maalala kung sino ka bago ka naging bahagi ng buhay niya. Ikaapat na hakbang, huwag kang matakot na maging mag-isa. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit nanatili ka sa relasyon na sinisira ka na. Takot ka na maging mag-isa. Takot ka na wala nang mamahalin ka. Takot ka na hindi ka na makakahanap ng iba. Pero alam mo ba ang katotohanan? Mas nakakatakot ang maging mag-isa habang may kasama ka. Mas nakakatakot ang makaramdam ng lungkot habang katabi mo pa siya. Mas nakakatakot ang malungkot sa relasyon kaysa sa walang relasyon. Sinabi ni Seneca, mas mabuti pang maging mag-isa kaysa kasama ng masama. At ang masama dito ay hindi lang ang taong masamang ugali. Ang masama ay ang taong mali para sa iyo. Ang taong hindi ka pinapahalagahan. Ang taong sinisira ka kahit wala siyang masamang intensyon. Ang pagiging mag-isa ay hindi kapahamakan. Ang pagiging mag-isa ay pagkakataon. Pagkakataon na makilala mo ulit ang sarili mo. Pagkakataon na mahalin mo ulit ang sarili mo. Pagkakataon na ayusin mo ang mga bagay sa loob mo na nasira dahil sa relasyon na mali. Huwag kang matakot na mag-isa dahil ang pagiging mag-isa ay pansamantala. Pero ang pagkawala mo sa sarili mo dahil sa maling relasyon, iyon ay permanente kung hindi mo aayusin. Ikalimang hakbang, magtakda ng hangganan. Ito ang pinakamahirap, pero ito ang pinakakailangan. Ano ang mga bagay na hindi mo na kayang tiisin? Ano ang mga pangyayari na kapag nangyari, alam mo nang dapat ka nang umalis? Ano ang mga senyales na sapat na, tama na, tapos na? Isulat mo, malinaw, tiyak, walang gray area. Halimbawa, kapag hindi niya sinagot ang tawag ko ng 3 magkasunod na beses ng walang dahilan, aalis na ako. Kapag kanselahan niya ulit ang date natin na walang maayos na paliwanag, aalis na ako. Kapag narinig ko ulit na mas importante pa sa kanya ang opinyon ng iba kaysa sa akin, aalis na ako. Bakit kailangan mo ito gawin? Dahil sa gitna ng emosyon, sa gitna ng pag-ibig, sa gitna ng pagdurusa, malilimutan mo ang hangganan mo. Magiging patas ka ulit. Magbibigay ka ulit ng excuse. Magstay ka ulit. Pero kapag meron kang nakasulat, kapag meron kang malinaw na hangganan, kapag meron kang tiyak na kondisyon, madali nang kumilos. Hindi na kailangan pang mag-isip. Hindi na kailangan pang magtanong. Alam mo na kung ano ang gagawin mo. Ngayon pag-usapan natin ang mas malalim na bahagi ng paglaya mo sa relasyon na ito. Dahil ang paglalayo ay hindi lang sa pisikal na distansya. Ang paglalayo ay sa emosyonal na kalayaan. Ang paglalayo ay sa mental na kapayapaan. Ika-6 na hakbang. Unawain mo na ang pagmamahal ay hindi sapat. Mahal mo siya, totoo, matindi, malalim. Pero sapat ba yon? Hindi. Ang pagmamahal ay hindi rason para manatili sa relasyon na sinisira ka na. Ang pagmamahal ay hindi dahilan para tanggapin ang mga bagay na hindi mo deserve. Ang pagmamahal ay hindi excuse para saktan ka, baliwalain ka, iwan ka sa dilim. Sinabi ni Epictetus, ang mga tao ay hindi nasisira ng mga pangyayari, kundi ng kanilang pagtingin sa mga pangyayari. Paano mo ba nakikita ang pagmamahal mo sa kanya? Nakikita mo ba ito bilang dahilan para magtiis? Nakikita mo ba ito bilang responsibilidad mong pagtagumpayan lahat ng pagsubok? Nakikita mo ba ito bilang patunay ng iyong tibay at lakas? O nakikita mo ito bilang kung ano talaga ito? Isang damdamin na dapat sinasama ng respeto, ng pagpapahalaga,
ng mutual effort. Ang pagmamahal na walang respeto ay obsession. Ang pagmamahal na walang pagpapahalaga ay desperasyon. Ang pagmamahal na walang mutual effort ay self-destruction. At hindi ka nilikha para sa alinman sa mga iyon. Ikapitong hakbang, tigilan mo na ang paghabol sa closure. Gusto mong marinig mula sa kanya kung bakit. Bakit nagbago? Bakit nawala ang dating saya ninyo? Bakit hindi ka na niya mahal? Gusto mong marinig ang paliwanag. Gusto mong maintindihan. Gusto mong magkaroon ng sense ang lahat. Pero ang totoo, hindi ka makakakuha ng closure mula sa kanya. Hindi ka makakakuha ng sagot na magpapaginhawa sa iyo. Hindi ka makakakuha ng paliwanag na magpapatapos sa sakit. Dahil ang closure ay hindi galing sa kanya. Ang closure ay galing sa iyo. Sinabi ni Marcus Aurelius, huwag kang umasa ng perpektong republika. Maging masaya sa makatwirang progreso. Huwag kang umasa sa perpektong pagtatapos. Huwag kang umasa sa maayos na paalam. Huwag kang umasa sa closure na gusto mo. Tanggapin mo na hindi mo makukuha iyon. Tanggapin mo na hindi ka makakakuha ng lahat ng sagot. Tanggapin mo na may mga bagay na hindi mo na malalaman at okay lang yun dahil ang closure ay desisyon. Hindi regalo mula sa kanya, kundi desisyon mo na tapos na para sa'yo. Desisyon mo na aalis ka na. Desisyon mo na ayaw mo na. Ikawalo na hakbang, pag-aralan mo ang mga aral. Ano ang natutunan mo sa relasyon na ito? Hindi lang ang sakit, hindi lang ang lungkot, kundi ang mga aral tungkol sa sarili mo. Ano ang mga bagay na hindi mo dapat ulitin? Ano ang mga red flags na hindi mo dapat baliwalain? Ano ang mga senyales na dapat mo nang makita agad? Isulat mo. Para hindi mo na ulitin. Para sa susunod na relasyon, mas matalino ka na, mas sigurado ka na, mas malinaw ka na sa kung ano ang deserve mo. Dahil ang taong hindi natututo sa nakaraan ay patuloy na babalik sa parehong sitwasyon. Ang taong hindi sumusuri sa sariling pagkakamali ay patuloy na magkakamali. Pero ikaw, hindi ka tulad ng iba, ikaw ay matututo, ikaw ay lalaki, ikaw ay babalik na mas malakas kaysa dati. Ikasyam na hakbang, magsimula ng pagbuo ng sarili muli. Alam mo kung ano ang pinakamahalagang responsibilidad mo ngayon? Hindi ang pag-move on, hindi ang pagkalimot sa kanya, hindi ang paghahanap ng bagong pagmamahal, kundi ang pagbabalik ng sarili mo sa dati. Sino ka bago siya? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga layunin mo? Buuin mo ulit iyon. Hindi dahil kailangan mong kalimutan siya, kundi dahil kailangan mong maalala kung sino ka. Bumalik ka sa mga hobbies mo. Bumalik ka sa mga kaibigan mo. Bumalik ka sa mga pangarap mo na nakalimutan mo dahil naging siya na ang mundo mo. At habang ginagawa mo ito, habang binubuo mo ulit ang sarili mo, mararamdaman mo, unti-unti kang gumagaan, unti-unti kang lumalaya, unti-unti kang nagiging buo ulit. Ika-10 hakbang, maniwala ka na deserve mo ng mas maayos. Ito ang pinakamahalagang aral ng stoikismo na dapat mong tandaan. Ikaw ay may halaga. Hindi dahil sinabi ko, hindi dahil kailangan mong paniwalaan, kundi dahil totoo iyon. Mayroon kang halaga na hindi nakadepende sa kanya. Mayroon kang ganda na hindi nangangailangan ng validation niya. Mayroon kang kakayahan na hindi umaasa sa pagtanggap niya. At dahil mayroon kang halaga, deserve mo ng taong makikita iyon. Deserve mo ng taong pagpapahalagahan ka. Deserve mo ng taong hindi ka hahayaang magtanong kung mahal ka pa ba. Sinabi ni Seneca, habang may buhay may pag-asa, at habang may pag-asa may dahilan para lumaban. Lumaban ka. Hindi para sa relasyon na iyon, kundi para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo, para sa pagmamahal na tunay na deserve mo. Ngayon, ikaw ang may desisyon. Mananatili ka ba sa relasyon na sinisira ka na? Patuloy mo ba siyang hahayaan na tratuhin kang parang wala kang halaga? Magpapatuloy ka ba na magpakasama sa taong ayaw nang makakita ng ganda mo? O aalis ka na? Alam kong mahirap. Alam kong masakit, alam kong natatakot ka. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang maging taong nawala na sa sarili dahil sa maling pagmamahal. Ang maging taong nag-i-invest ng buong buhay sa taong hindi man lang nag-i-invest pabalik. Ang maging taong sa huli, nagsisi dahil nagaksaya ng panahon sa taong hindi man lang naging worth it. Kaya ano na, kumilos ka, hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag handa ka na, dahil hindi ka naman kailanman magiging handa. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, gawin mo ang alam mong tama kahit masakit. Gawin mo ang alam mong kailangan kahit nakakatakot.
Gawin mo ang alam mong para sa iyo kahit iiwan mo ang taong mahal mo. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang ating buhay ay ano-ano ang ating mga isipin na ginagawa nito. Ano ang iniisip mo ngayon? Kawalan, kalungkutan, takot, o kalayaan, pag-asa, simula? Ikaw ang pipili. At ang pagpili mo ngayon ay magdidikta kung ano ang magiging buhay mo sa susunod na taon, sa susunod na 2 taon, sa buong natitirang buhay mo. Kaya piliin mo ang kalayaan. Piliin mo ang sarili mo. Piliin mo ang buhay na deserve mo. At tandaan mo, ang paglalayo sa taong hindi ka pinapahalagahan ay hindi kahinaan. Ang paglalayo sa relasyon na sinisira ka na ay hindi pagkakamali. Ang paglalayo sa pagmamahal na one-sided ay hindi kasalanan, kundi lakas, kundi tapang, kundi pagmamahal sa sarili. At iyon ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan, tungo sa tunay na kapayapaan, tungo sa tunay na pagmamahal na deserve mo. Naalala mo pa ba kung sino ka bago mo siya nakilala? Naalala mo pa ba kung paano ka tumawa ng walang sakit sa dibdib? Naalala mo pa ba kung paano ka matulog ng walang luha sa unan? Babalikan mo yon, hindi dahil nakalimutan mo na siya, kundi dahil nahanap mo na ulit ang sarili mo. At balang araw titingnan mo pabalik sa mga araw na ito. Sa mga araw ng sakit, ng lungkot, ng pagdurusa, at sasabihin mo sa sarili mo, salamat na umalis ako, hindi dahil nawala siya sa buhay mo, kundi dahil bumalik ka sa buhay mo. Dahil ang pinakamahalagang aral ng Stoicism ay hindi tungkol sa kung paano tiisin ang sakit, kundi kung paano mabuhay ng may dignidad, kung paano lumaban ng may prinsipyo, kung paano umibig ng may respeto sa sarili. At iyon ang ginagawa mo ngayon. Hindi ka sumusuko, hindi ka tumatakbo, hindi ka umaatras. Umuusad ka, palabas, patungo sa kalayaan, patungo sa kapayapaan, patungo sa buhay na deserve mo. Kaya gawin mo. Ngayon, simulan mo. Lakad, lipad, tumakbo kung kailangan, pero huwag kang tigil. Huwag kang lumingon. Huwag kang bumalik. Dahil sa harap mo ay pag-asa. Sa harap mo ay kalayaan. Sa harap mo ay buhay na sinayang mo habang nasa likod mo ang taong hindi ka deserve. At alam mo ba ang pinakamagandang bahagi ng lahat? Hindi mo na siya kailangan para maging masaya. Hindi mo na siya kailangan para maging kumpleto. Hindi mo na siya kailangan para magkaroon ng halaga. Dahil ikaw ay may halaga. Ngayon, dito, palagi, at walang taong hindi ka pinapahalagahan ang makakapagbago ng katotohanan iyon. Kaya ito na. Ito ang paalam ko sa iyo. Hindi sa relasyon mo, kundi sa maling paniniwala mo. Paalam sa paniniwala na kailangan mo siya. Paalam sa paniniwala na hindi ka sasapat nang wala siya. Paalam sa paniniwala na walang ibang makakakilala ng halaga mo. Dahil mali iyon. Lahat ng iyon, ikaw ay sapat, ikaw ay maganda, ikaw ay karapat-dapat. At sa taong darating sa buhay mo, sa taong makakakita ng lahat ng iyon, hindi ka na magtatanong. Hindi ka na mag-aalinlangan. Hindi ka na mag-iisip kung mahal ka ba, dahil alam mo na. Makikita mo, mararamdaman mo, at iyon ang pipiliin mo. Hindi ang sakit na alam mo na, kundi ang pagmamahal na deserve mo talaga. Kaya simulan mo na. At huwag nang lumingon pa. Ang kinabukasan mo ay naghihintay. At mas maganda ito kaysa sa lahat ng pinagdaanan mo. Maniwala ka lang sa sarili mo. Maraming salamat sa panunood.